Ayun guys, welcome back. Tagal kong nawala. Yun tawa ko na ulit, di ba? Gumaling na rin tayo kahit papaano, pero tawag dito. Nag-take pa rin naman ng gamot. So, thankful kasi kahit papaano may mga nag-subscribe, tapos may nanonood na sa atin, may mga natutulungan, then nakaka-overwhelm lang. Tapos may mga may mga nagbabash na din. So yun, hindi talaga kumuha ng video hanggang wala pa nagko-comment or nagtatanong sa YouTube channel natin. So yun, meron na nagtanong, kaya unahin natin tong kay at Clean Piña Flor. Hello sir, good day. Gusto ko lang po sana may tanong kung paano ma-execute ng maayos ang breeding ng iguana at paano mag-incubate ng eggs. Paano daw ma-execute yung breeding ng iguana at paano daw mag-incubate ng eggs. Yun ang tanong ni at Clean Piña Flor. Sobrang thank you to kasi kahit pa paano drop na kayo ng mga questions. Na-appreciate ko to sobra. Siguro paano mag-execute ng maayos. So, mag-breed sila pagkakit nila ng 2 years old up. So, dapat mas maganda sana kung mas malaki yung female. Tapos, kailangan maisalang mo na siya ng bare months. Mas okay pag November, December, para pag nag-lock na siya ng kahit 4 times, 5 times nakita mong nag-lock yung tail nila, okay na yun. Kahit nga ibukod mo na yung male magbubuntis na yun. Tapos, makikita mo na lang magkakalamp ng tiyan ng female. Doon ko nang prepare. Bibili ka na ng perlite, tapos incubation bin, tapos isi-set aside mo lang siya. May mga tutorial na rin kung paano mag-mix ng perlite, tapos nung merong tubig kahit sa baso o kaya sa coco pit sa baba nung mismong bin na pagpapatungan mo nung lalagyan ng may perlite na eggs. Yun, sana nakatulong sa'yo at Clean Piña Flor. At meron pa tayong isang tanong para minsanan na. At Treblanag Nasnal. Boss, tanong lang. Mahirap ba mag-breed ng iguana? Meron kasi ako female at feeling ko preggy na. So pakiramdam niya buntis ng iguana niya. Tapos ano ba ang kailangan niyong gawing preparation? Preparation agad tayo. Bili ka agad ng perlite sa Shopee. So asa 120 ata something yun, bili ka ng dalawa. Tapos kung ano yung weight ng perlite, yun din yung weight ng tubig na ilalagay mo. Tapos malalaman mo nga pag buntis na yung female, syempre dapat nakita mong danglak dun sa male. Tapos talagang hindi na siya masyadong matakoy, lalo pag malaki na yung tiyan. Magbubukol-bukol talaga yan, lalapad talaga yung likod ng iguana mo. Tapos yun, after 60 days, something ganyan, magdadrop na ng eggs yan. Mabibigla ka na lang, nag-uukay na yan. Dapat mag-prepare ka na pala ng ito number 1 Mag-prepare ka ng bin na merong, alam nyo yung parang tambak na buhangin, yung pino, na medyo, hindi naman sa basa, medyo lang. Doon sila mag-uukay. Pwede rin yung coco pit na medyo basa. Doon sila mag-delay ng eggs. Tapos pagkatapos, wag mong i-istorbo hanggang di pa siya tapos. Pagtapos na siya mag-lay ng eggs, saka mo kukunin yung mga eggs, saka mo nagtatransfer dun sa incubation bin mo. Doon mo nilalagay yung sa perlite, tapos lalagay mo na naman sa bin hanggang sa mapisa yung mga eggs. Yun lang. Sana kung nakita mo tong page ko dahil sa Iguana Good Enthusiast sa Facebook, thank you sa subscribe. Sana mag-leave ka din ng comment. Kung may mga tanungan kayo, mag-comment lang kayo, magtanong lang kayo. Mas na-appreciate kung gumawa ng video pag may mga nagtatanong. So yun, so na yung isa pala sa mga albino natin. Tapos meron na rin tayong isang hypo. Sana this season, makapa-breed ulit. Yung last season pala, nakapag-patch tayo, Kita nyo naman, kahit paano, may 10 napisa. Yung iba kasi puro basal, siguring female, kaya nag-slugs. Pero hanggang ngayon, trial pa rin tayo kahit pa nasasabi kong successful kasi may napisa naman. So yun lang. ZTV, all about iguanas. Peace out.